Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita tungkol po kay Cardano or si ADA. Ayon po sa isang kilalang market expert, posibleng umabot si ADA sa presyo na $15. Marami po ang nagdududa dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng market, pero ipinakita po ng analyst na si Ginoong Dan Gambardella kung bakit naniniwala siyang kaya ni Cardano na maabot ang ganitong halaga. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung bakit kahit bumabagsak ang presyo ay may potensyal itong si Cardano. Sa ngayon si Cardano ay nasa presyo na 0.835, halos 18% na mas mababa kumpara sa kanyang 5-month peak na $1.02. Marami pong traders ang nagbebenta dahil sa uncertainty ng market. Pero ayon po kay Ginoong Gambardella, hindi natin dapat baliwalain si ADA dahil meron itong malakas na long-term potential. Kaya sa market impact, ang pagbaba ng presyo ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga long-term investors para makapasok po sa mas murang halaga. Kapag nag-shift po ang sentiment ng market, mabilis po natataas ang demand kay ADA. Ano naman po ang nagpapalakas ng value proposition ni Cardano? Isa po sa pinakamalaking dahilan ay ang pagiging community-driven project ni Cardano. Ibig pong sabihin, hindi ito kontrolado ng founders o malalaking venture capital groups. Dahil dito, mas decentralized at mas nakatutok sa community ang direksyon ng kanyang development. Kaya sa market impact, ang ganitong setup ay nakakaakit ng long-term investors na naghahanap ng tunay na decentralization. Kapag dumami po ang mga investors na ito, tataas po ang stability at demand kay ADA. Ngayon ay paano naman po nakikipagkompetensya si Cardano laban kay Bitcoin at saka kay Ethereum? Ayan, kung titignan po natin ang performance ng nakaraang taon, si ADA ay tumaas ng higit 150%, samantalang si Bitcoin ay nasa 93%, at si Ethereum naman ay 79%. Mula po sa kanyang bear market low, si Cardano ay tumaas ng halos 276%. Ibig pong sabihin ay mas malakas ang kanyang recovery kumpara kay Ethereum. Yan, kumpara po kay Ethereum. Kaya sa market impact, ang mas mataas po na growth rate ni ADA ay nagbibigay ng kumpiyansa sa market na kaya po niyang makipagsabayan sa mga higante tulad ni Bitcoin at Ethereum. Kapag nagpatuloy po ang trend na ito, mas maraming traders ang lilipat papunta kay Cardano. Ano naman po ang papel ng institutional interest kay ADA? Isa pang mahalagang punto na binanggit ni Ginoong Gambardella ay ang interest ng mga institutions. Ayon po sa data mula sa Polymarket, ang posibilidad na magkaroon po ng ETF para kay ADA ngayong 2025 ay nasa 87%. Kapag natuloy po ito, maraming malalaking investors ang posibleng pumasok, katulad ng nangyari kay Ethereum nang maaprubahan ang kanyang ETF. Sa market impact, kapag nagkaroon po ng ADA ETF, dadaloy ang malaking pera mula sa institutions papunta kay Cardano. Ito po ang maaring magdala ng mas mabilis at mas mataas na pag-angat sa presyo. Ngayon ay posible ba talaga ang presyong $15 para kay Cardano? Sinabi ng analyst na kung umabot sa $15 si ADA, ang market cap po nito ay nasa $547 billion. Halos katumbas na ito ng kasalukuyang market cap ni Ethereum na nasa $522 billion. Para kay Ginoong Gambardella, hindi ito malayong mangyari, lalo na kung si Ethereum ay umabot po ng higit $1 trillion sa susunod na bull cycle. Sa market impact, kapag naabot po ni ADA ang $15, magbabago po ang kanyang position sa market at magiging kasing bigat na siya ng Ethereum in terms of capitalization. Magiging malaking shift po ito sa market rankings at tataas ang kumpiyansa ng mga investors. Ngayon ay ano naman po ang mas realistic na presyo ayon kay Ginoong Gambardella?
Ayan, kahit na nabanggit niya ang $15 bilang posibilidad, sinabi rin ng analyst na hindi ito ang kanyang main target. Mas nakikita niya ang range na $5 hanggang $10 bilang mas realistic. Halimbawa, kapag umabot po sa $10 si ADA, aakyat ang market cap nito sa $300 billion. Malaking leap po ito pero akma sa nakaraang mga market cycles. Kaya sa market impact, ang range po na $5 to $10 ay mas achievable at saka realistic. Kapag naabot po ang target na ito, sapat na para magdala ng malaking profit sa investors at mas magpapatibay sa posisyon ni ADA bilang top altcoin. Ano naman po ang sinasabi ng risk model tungkol kay ADA? Si Ginong Gambardella ay gumamit po ng kanyang sariling risk models para gabayan ang mga investors kung kailan dapat bumili or magbenta. Ayon po sa model, nasa risk score na 37 ngayon itong si ADA. Ito ay halos kapareho noong November 2020 kung saan nasa presyong 0.09 lamang itong si ADA. Para sa kanya, ang pagkakapareho po ng risk score sa mas mataas na presyo ngayon ay indikasyon na mas malaki pa ang potential ng upside. Kaya sa market impact, ang mababang risk score ay sinyalis na hindi pa overvalued si ADA. Ito po ay nagbubukas ng pagkakataon para sa mas malaking pagtaas ng presyo kapag pumasok ang bagong wave ng demand. Yan, bilang panghuli, para po sa akin, ang forecast na $15 kay Cardano ay ambitious pero hindi po imposible. Ang kanyang fundamentals, performance laban sa Bitcoin at Ethereum, at ang malapit na posibilidad ng ETF approval ay malalakas na mga dahilan para umakyat siya ng malaki. Pero mas realistic talaga ang price range na $5 to $10 sa susunod na bull cycle. Kung tutuusin, kahit maabot lamang ang $10, napakalaki na ng magiging epekto nito sa market at sa mga investors. Sa tingin ko, si Cardano ay patuloy na magpapakita ng lakas, lalo na kung mananatili itong community-driven at makuha ang suporta ng institutions. Si ADA po ay isa sa mga altcoins na dapat talagang bantayan po natin sa mga susunod na buwan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.